Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit po lumipat? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat. Nag-aantay siya na kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zaray Calopez, dapat po matatapos yung today. Ano pong balitan? Next 10 po ba? Or hindi na, nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may we get your reaction sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumalat na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or stop in a way? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa today? Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today? Possible din po ma-discharge? Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo? I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing po, committee hearing? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako.
Ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning for January 1, kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ma'am, yun palang di po kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong Hoon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na mag-presidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Attorney Rosanay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconcile kayo ng dalawa. Anong comment po doon? Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message na lang sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin na mga trabaho. Ma'am, tama Thank na po you. ba? Ma'am, nag-usap na po ba kayo ni PRR Millie? Thank you, ma'am. Wala po akong intensyon na galitin ng kahit sino, painitin. Peaceful to, peaceful na assembly, tama? Yes, sir. Pero ako po ay nandito dahil naniniwala po ako na sobrang mali na yung ginagawa kay Inday Sara. Lahat naman kayo, alam nyo yon, nararamdaman nyo yon. Pero pumunta ako dito para awitan kayo kaso walang mikropono. Gusto ko sanang awitin sa inyo yung bagong awitin ko para kay Inday Sara at para sa mga Duterte. Ano ba nangyari? Ba't nawala yung sound system? Pinatayan kami, Senator! Di ba? Di Tinanggalan ba? kami ng Mahaba pa boses. yung laban. Okay. Unang paalala po. Alam ko naman lahat tayo mapayapa dito and I think yan ay talagang katangian ng mga Duterte supporter.
Alam ko. Pero hindi naman po ibig sabihin na hindi natin ilalabas yung totoo nating saloobin. Yung pagtutol natin sa ginagawa nila sa Kongreso. Tama? Okay. Napakahirap po gawin ito, pero sabi nila, love your enemies. Paano natin mamahalin yung enemies? Subukan natin, ipagdasal natin na maliwanagan yung Kongreso. Malaman nila na yung ginagawa nilang pagpapakulong, halimbawa kay Attorney Zulaika Lopez, ay hindi lang mali, kundi mali. Walang due process. Walang due process at hindi lang yun. Saan naman kayo nakakita ng wala man lang piskalya biglang pinakulong na? Hindi siya kriminal. Napakabawal, hindi naman po kriminal yung tao. Pero alam nyo, hindi bali na. Total naman at least kahit papano na solusyonan na yun ni Inday Sara. Kaya tayo nag-a-assemble dito kasi may mga susunod pang hearing, may mga susunod pang resource person. Tayo ay manawagan sa mga distrito nyo, sa mga congressman nyo, diretso nyo pong itag. Sabihin nyo sa kanila, wag naman nila gawin yun sa ating mga resource persons mula sa OVP at kung saan man, DepEd o kung saan pa man. Tama po ba? Ngayon, ito ba, kaya nyo talagang magpuyatan dito? Kaya! Kaya nyong araw-arawin to? Kaya! Okay. Sa susunod, maghahanap ako ng paraan para magka-sound system naman tayo dito. Yun! Para magkakantahan naman tayo. Kasi alam nyo, Ma'am MJ, tsaka Agent Morales at lahat po, alam nyong lahat, ang dati ko pang lengguwahe, bago pa mag-abogado, kung ano pa man, music. Napaka-importante po ng music para ipagbuklod-buklod tayo. Kaya para sa akin po, huli ko lang mensahe. Ako po ay susuporta sa inyo. Kung i-allow tayo ng munisipyo na mag-set up dito ng munting sound system, gagawan ko po ng paraan para mas makapag-usap tayo ng maayos. Dahil ang bigat nito mangangawit ako dito. Hawakan namin para sa'yo. May pinakuha po akong konti, pasensya na kayo, mahirap lang ako. Alam nyo si Mocha, merong, ano yung tawag niya, cookie ni Mocha? Okay, meron akong pandesal ni Jimmy. Yun! Padating na po. Kala namin saging ni Jimmy. Baka MTRCB ang dumating dito. Kayo po ba ay naniniwala sa sinabi ng Pangulo natin na ipatitigil niya yung impeachment? Hugas kamay yan! Hugas kamay! Drama lang yan! Drama! Okay. Maniwala man tayo o hindi, kailangan po manawagan tayo na panindigan nila yung sinabi ng Pangulo. Alam ko, pero kahit na na makukuha natin na salita sa kanila, na para panindigan nila, gawin po natin, bugbugin natin ang social media, hindi lang po dito. Kasi ang totoo pong laban ngayon, sa totoo lang, kalsada at social media. Correct! Kailangan panindigan nila yon. Huwag nilang babaliin yon. Yun na lang po ang huling sinulit. Kaya tayo ay nagtitimpi pa dahil kahit papano meron din silang pinapakitang pagtitimpi. Pagdasal po natin sila na sana panindigan nila na wala talagang impeachment na mangyayari. Okay? Maraming salamat po. Magkita pa tayo. Hindi naman ako aalis. Sa susunod po, magdadala ako ng mas maganda-gandang mikropono para magkantahan po tayo at magdasal po tayo. Para sa akin, lahat ng rally ay prayer rally. Correct! Magdasal po natin si Inday Sara. Magdasal natin pati si BBM. Magdasal natin si Romualdez. Bakit hindi? At magdasal natin ang bayang Pilipinas. Maraming salamat po. Senator Jimmy, dahil nga po ako matagal na po ako sumusubaybay sa inyo sa inyong music. Ramdam ko po na maganda po itong gusto nyo pinabas na Senator Jimmy, baka naman pasabihin lang ng content trailer about doon kung ano talaga yun. Gawin natin tong tulaan muna, tulaan. Yan. Tula muna, tapos kumalay nyo, marinig natin ng paganyan. Yan, pwede. Kawawa naman tayo. Naawa ako sa atin, Ma'am MJ. Kaya nyo pa makinig? Kaya! Okay. Kung mapapansin nyo po, yung demokrasya,
sa bawat pagpalit po ng gobyerno ay nag-iiba ng mukha, kuminsan parang natatapakan. Bagamat ang tingin nila kay Pangulong Duterte dati, parang kala mo kung sinong authoritarian o diktador, parang sa kanya yata walang tinapakan talaga. Sa totoo lang, no? Wala hong inawat magsalita, 6 years siyang binugbog. Pero hindi niya tinapakan. Bakit po? Nag-uusap po kami dati ng Pangulo at sa English niya sinabi, no? Kaya, umuulan na. Kaya niyo pa? Kaya pa! Sige, yan na. Sabay-sabay tayo magkasakit. Wala. Ha? Atras? Hindi niyo pala kaya eh. Joke lang yan, attorney. Okay na po, okay na po. Kailangan lahat. Kung lililim isa, lilim lahat. Okay, okay. Ito. Okay, ito. Tama. Okay. Yun pong sinasabi ni Pangulo dati sa akin, yung democracy daw, sa English siya sinabi. Parang, sige. Atras pa kayo, atras pa. Yan. Hindi, okay lang mainit, basta wag maulanan. Okay. Ang sabi po niya, yung democracy is like a parang fragile flower, ang sabi niya. Fragile flower, para bang kumbaga bulaklak na parang sa kahit anong pagkakataon, biglang pwedeng mamatay, mabubot. Tin-translate ko lang yon. Kasi po, nung bumisita po kami kay Atty. Zulaika Lopez, ang tapang po na abogado niyan, pero nandun siya sa kama, parang siya yung, para ba siyang simbolo ng demokrasya na unti-unting tinatapakan? No? So, na-inspire po ako magsulat nitong Mahinhing Bulaklak. Yun po yung title, Mahinhing Bulaklak. May internet ba kayo ngayon? Meron? Okay. Babasahin ko, baka tulugan niyo ako, ha? Hindi. Sige. Tulugan. Paririnig ko po sa inyo mamaya, pero ang letra niya, Mahinhing Bulaklak. Tanim ng kasaysayan. Ang laya ng bayan. Ibig sabihin po, parang mahinhing bulaklak talaga na tayo nagtanim noong 1986. Dito rin, kung saan kayo nakatayo ngayon. Higit pa sa ginto. Italiano Gold. Yan. O pangako ng yaman.